Kani guys, si Attorney Vic Rodriguez, ako guning butaran sa Senado. Gipatry siya og fast talk sa DZBB. Grabe ang mga answer. Klaro kaayo dahil maayop kay pagkahimutang yun. Paminawan ninyo ang iyang fast talk. Play video. Okay, meron tayong fast talk portion dito. Attorney Vic, ano medyo may kahinaan tayo dyan, pero susubukan natin ha. Etong sagot pabor, di pabor, kaya depende. Pagka depende sagot mo, pwede ka magpaliwanag. Pwede ka magpaliwanag. You have the 15 seconds, Attorney. Walang contempt dito ha. right to be heard. Eto na, ready na ba kayo? Attorney Vic, eto, batas laban sa political dynasty. Depende. Depende, bakit? We have first to define what constitutes political dynasty. Because there are areas na talaga namang may magagaling talagang na pamilyang lingkod bayan na paulit-ulit talaga silang tatangkilikin ng kanilang pinaglilingkuran. And that is why we have to define what constitutes political dynasty. Pero yung sadya mong kinakalatang yung angkan, meron ka sa Senado, meron ka sa probinsya, meron ka sa syudad, meron kang party list. Meron kang party list. Yan, I think, yan ang dapat nating isawata because that's an anathema to the real democratic process. Alright, parusa sa mga balimbing na politiko. Oh yes. Pagsasapubliko ng SALN. Pagsasapubliko ng SALN, depende. Bakit? Yung SALN, yung pagsusumite nandyan na. Pero yung pagpapublish, delikado yon, Joel, because if used irresponsibly, it will put the subject and his or her family in harm's way. Delikado yan. We have to be responsible, mag-request kung for purposes of filing meron namang ebidensya, dapat mong i-release. Pero kung malisyoso yung pag-request para lang ilathala, hiyain, o kaya takutin, o kaya ilagay nga sa alanganin yung seguridad nung tao at ang kanyang pamilya, huwag tayong pumayag doon. Rengay. Divorce attorney. Ay, hindi ako sang-ayon sa divorce dahil sabi nga sa ating saligang batas, Article 2, Section 12 of our Constitution, kinikilala yung pagiging sagrado or sanctity of family. Pangalawa, obligasyon ng Estado na palakasin at protektahan ang pamilya bilang basic autonomous social institution. Kaya hindi ako sang-ayon sa divorce, nandyan naman na ang batas sa annulment, nandyan naman na ang batas sa legal separation. Gusto nga sumali sa uhaw. Oo nga, uhaw. Legalisasyon ng wedding. Legalisasyon ng wedding. Pabor, hindi pabor? Hindi pabor. Legalisasyon ng medical marijuana. Depende. Ito naman. Pagka ito ay hospital administered, pwede nating itulak. Pati yung dispensation dapat hospital based. Hindi pwede yung kahit saan na lamang na pharmacy o butika, pwede kang kumuha ng cannabis oil. Dapat yan ay hospital administered. Merong mga hospital na isi-certify na maaari lamang mag-administer at magbenta ng cannabis oil. Ito naman tayo Mala Oplan Tukhang na drug war. Ang drug war naman talaga is a matter of law enforcement. Yung malatokhang is titulo lang naman yan But of course, kung manganganib ang buhay ng law enforcement, meron naman din talaga silang karapatang protektahan ang kanilang sarili. Itong death penalty para sa heinous crimes at drug trafficking. Sangayon ako ron, kaya nga itinutulak kung maibalik yung death penalty sa kasong plunder at droga. Doon lang muna. Kasi nga iniiwasan natin sasabihin na anti-poor, yung mga mahihirap lamang ang maisasalang dyan sa whether lethal injection o ibabalik mo yung electric chair, kung ano man. I-limit muna natin doon sa dalawang malaking kaso na ang mga masasangkot lang talaga ay yung mayayaman at nagpapayaman at nagpapakasasa sa pera ng bayan. Pag-amyenda sa konstitusyon. Ang ating konstitusyon ay hindi perpekto. It has to be revisited and amended and revised from time to time, but not under this administration. Alright. Siguro meron pa tayong ilang mga tanong na pwede pa ibato kay Attorney Vic. Ihahabol ko yung traffic. Yun. May naiisip ka na pwede mong itulak, halimbawa maging senador ka para maibsan yung traffic natin kasi parang dilubyo ang buhay natin dahil sa traffic araw-araw, attorney. Tell me about it. 7 to 4 daw para mag-ease ng traffic ang pasok sa gobyerno.
Ang problema kasi natin, ang sukatan natin na umuunlad ang ating ekonomiya, palaki ng palaki yung nabebenta, yung volume ng nabebentang sasakyan. Pero nakalimutan natin, yung kilometro, yung haba ng kalsada natin, nung ilang taon na nakalipas, ganun pa rin. Ibig sabihin, hindi na dadagdagan yung kalsada, hindi lumalapad yung kalsada, pero padami ng padami yung sasakyan. Dumadami din ang tao. Dumadami din yung tao. So, yung pera, babalik tayo sa budget. Yung tamang paggamit, planning, programming, budgeting, and spending. Kung gamitin natin sa tama, hindi sa ayuda, baka nadagdagan yung ating kalsada. Alright, isa pang tanong. Balikan ko yun kasi sinabi ni Attorney Vic, hindi siya pabor siya dun sa pagpaparusa sa mga balimbing na politiko. Ang bintang sa'yo, bumabalimbing ka raw. Kay Duterte ka na ngayon, dati kang kay BBM. Dati na kami magkakasama. Noong 2016, Joel, I have campaigned and voted for the tandem of Duterte Marcos. At noong 2022, I have campaigned and worked immensely, very hard, for the tandem of Marcos and Duterte. Hanggang ngayon, magkasama kami ni Pangulong Duterte. So, hindi ka bumalimbing? Siya ang dapat magpaliwanag. Bakit siya nag-traitor sa mamamayang Pilipino at hindi niya ginagawa yung mabubuting pananalita na kinampanya namin noong 2022?